Mga kababayan at mga kariban, lumalabas ng taong ito ay ang taon of reckoning para sa mga tao na nagpahirap sa ating bayan. Akala po natin na wala ng pag-asa ang Pilipinas. Nung nanalo po ang mga kandidato ng unit team, halos lahat sila lumabas. Akala natin wala nang pag-asa ang Pilipinas. Pero it turned out different or the other way. Biglang nagkainitan ang dalawang kampo at ang unit team ay tuluyan ng gumuho at nawasak. God works in mysterious ways. I would like to borrow the line of Attorney Enzo Recto sa kanyang mga vlogs, that God works in mysterious ways. Mga kababayan, alam niyo po, totoo po yan. Dahil yun nga ang akala natin. After winning the election lopsidedly, akala natin wala ng pag-asa ang Pilipinas. Dahil nagkasama-sama mga buwaya at mga kurakot ng bayan. Mabuti na lang. Mabuti na lang at nagkaaway ang dalawang kampo at ngayon, medyo gumaganda ang sitwasyon. Ang past administration ay mukhang malalagay sa sitwasyon na kung saan sila ay mananagot sa kanilang mga pinaggagawa na hindi maganda sa ating mga kababayan. Ang administrasyong Duterte ngayon ay humaharap sa isang malaking or gabundok na pagsubok dahil sa kanilang kagagawan noong siya pa'y nakaupong presidente ng Pilipinas. At hindi lang siya, ganun na rin ang mga kasamahan nilang DDS. Most of them are facing the consequences of their actions. At tayo po'y nagpapasalamat sa Diyos. At gumawa siya ng paraan para hindi magsanib puwersa na sila lang. Mabuti na lang at nasira ang kanilang samahan, nawasak ang kanilang samahan, at ang gobyernong Marcos at least ay medyo okay na din. Hindi siya kagaya ng administrasyong Duterte na napaka-anti-Filipino, napaka-anti-poor, na napakasama. At maraming mga marelita ang napatay sa war on drugs na kanyang isinulong. I know most of you are aware, mga kababayan ko, na andyan na mga representatives ng ICC. At malaki ang pinagbago sa stance ng gobyerno. Dati-rati ang pinagsasabi ng administrasyong Marcos na hindi sila papayag na makapasok at iserve ang warrant of arrest dito sa Pilipinas. This is a major development wherein nakikita natin ngayon, narinig natin mismo sa administrasyong Marcos through the Department of Justice na hindi sila makikialam, pero hahayaan nila na makapasok ang Interpol, ang sinumang magpapatupad ng warrant of arrest laban sa mga involved sa war on drugs na ito. So, malaki po yung pagbabago. Ito po'y nakakashock. At para sa akin, ito ay pabor para sa taong bayan, pabor para sa mga taong namatayan, sa mga pamilyang nawalan ng mga anak, asawa, kapatid,
kamag-anak. Maraming salamat sa Administrasyong Marcos for your change of stand. Dahil dyan, malaki ang tsansa na mabigyan ng katarungan ang mga pamilyang naghahangad ng hustisya, naghahangad ng katarungan. Alam niyo mga kababayan, kahapon I talked about pabago-bago ng mga police officers, especially Chief of Police dyan po sa Davao City. Alam niyo po, dati, my thinking was only limited to sa pagkakahuli ni Kibuloy, ni Pastor Kibuloy. That's why they were doing the reshuffle. Ginagawa nila itong pagbalasa. I was thinking limited only to Kibuloy. Pero ngayon mga kababayan, parang nababasa natin, ginagawa nila ito, hitting two birds with one stone. Parang doble ang purpose nito. Hindi lang para mahuli si Kibuloy, hindi lang para putulin ang special relationship ng isang mayor at sa chief of police, hindi lang yan. Ang tingin at basa ko ngayon, kaya ginagawa ng PNP, ginagawa ng Malacanang, ay para palitan ang mga pulis na malapit sa mga Duterte. They have to do this dahil ang mga pulis na matagal nang nagsiserbisyo sa mga Duterte, of course, ito ay mga sympathizers na nila. Dahil pag isinerve ang warrant of arrest ng Interpol, pag isinerve itong warrant of arrest mula ICC, easy catch na lang. Walang masyadong resistance. Yan po ang ating basa dyan na malinis. Kaya po tinanggal nila yung mga dating mga pulis na talagang ang loyalty nila ay abot hanggang langit sa mga Duterte. Para pag isinerve ang warrant of arrest, there won't be much resistance na manggagaling sa kapulisan ng Davao. And they would cooperate. To the Interpol, they would cooperate to our government enforcers kung sino man po yung magsiserve ng warrant of arrest. Yan po ang basa natin dito. Kaya it's very interesting. Lalo nga yan. Lumalabas na po itong mga balibalita. Nandyan na sila, dyan ang ICC. Hindi lang natin alam dahil they're silently moving in. Hindi po nila sasabihin sa atin yan. Dahil ito po ay napakaseryosong misyon ang pagsuserve ng warrant of arrest. Especially, ito pong mga nagkasala na mga taong ito ay mga malalaking tao. Sila po ay may mga kapangyarihan at maimpluwensya. Kaya pag pumasok po ang ICC, they don't have to announce it publicly dahil sekreto lang po ito. Kaya naniniwala tayo na meron ng mga naunang representatives galing po sa International Criminal Court sa The Hague. Hindi nga lang sinasabi ng ating gobyerno. Dahil ito nga ay napakaseryosong mission ang paghuli sa isang akusado. Yan po ang ating pagkakabasa dito. Dati-rati, ang iniisip ko si Kibuloy lang na gusto nilang huliin si Kibuloy para walang mag-leak ng information. Yan lang po ang dating iniisip ko. Kaya pinagpapalitan nila yung mga pulis dyan sa Davao City. And then, dahil po sa mga nangyayari ngayon, na-realize natin na may iba pang purpose ng pagkaka-reshuffle ng kapulisan dyan sa Davao. Ito ay patungkol sa kaso ng former President Digong at ang kanyang mga kasamahan
sa war on drugs na to. Tutukan natin ito, mga kababayan. Mabibigyan na kaya ng hustisya ang mga taong namatayan, ang mga pamilyang namatayan. Mabibigyan na kaya ng hustisya ang ating mga kababayang inabuso ng kapulisan. Mga kababayan ko, magkaisa po tayo. Sana'y makipagtulungan tayo sa ating gobyerno dahil ito ang nararapat. Ito ang tama, ang mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayang namatay, nawala dahil sa hindi makatarungang war on drugs na ito. Mga kababayan, marami pong salamat sa inyong panunood sa aking maikling talakayan, maikling reaksyon, gaya ng dati. Sana po'y patuloy po kayo sa panunood sa aking mga videos. Sana'y is-share po ninyo sa inyong mga kapamilya at mga kakilala o mga kaibigan. At tulungan nyo pong mapalago ang aking mumunting channel, ang Manong Ray-Ban Channel. Have a good day, good health. God bless everyone.